Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Mula ito sa isa nating kabaryo na si Edsel, taong 1981, Samar. Sa mga panahong ito ay nasa edad 17 anyos itong si Edsel. Ulilang lubos dahil naubos ang pamilya niya nang dahil sa lason. Napakabata pa noon ni Edsel kaya wala siyang kakayahang mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanyang pamilya. May isang tao naman ang naawa sa kanya, si Pido, isang matandang binata. Kinupkup siya nito at itinuring na anak. Lumipas ang panahon at naging magkatuwang silang dalawa. Salat sa buhay si Pido, kaya hanggang sa pagkain lang ang masosuporta niya sa batang Edsel. Ang kanilang hanap buhay ay ang pagbebenta ng mga abubot sa labas ng eskwelahan at sa labas ng simbahan tuwing araw ng linggo. Sa edad na 17 ay naiwang mag-isa si Edsel sa kanilang tindahan na gawa naman sa kariton. Sumama kasi ang tiyan ni Pido kaya nagpalabas muna ito ng sama ng loob. Dapit hapon na sa mga oras na yon at mag-uumpisa na ang misa para naman sa 6:00 ng gabi. May mangilan-ngilan lamang ang bumibili sa kanya hanggang sa naiwan ang isang matandang lalaki at nanliit ang mga mata sa pagbili ng abubot. Manong, may hinahanap po ba kayong palamuti o kung anuman? Tulungan ko na po kayo. Mas mabuti pa nga, iho. Ireregalo ko sana sa aking apo na babae. Alin kaya dito ang magugustuhan niya? Bata pa po ba yung apo ninyo? Yak, magugustuhan niya ang pansipit sa buhok na kulay rosas. Kung bibili po kayo ng 2 pares, bibigyan ko po kayo ng tawad. Abay, marunong na itong mambola ah. Si nanay kayata ng gusto ng mga magulang mo sa pagbebenta. O sige nga, bigyan mo ako ng 2 pares. Naku, maraming salamat po. Eto po, tiyak matutuwa po ang apo ninyo. Matapos inabot ni Edsel ang pansipit ay binigyan niya ng diskwento ang matanda. Subalit, napakamot na lamang sa ulo ang bata dahil hindi pera ang ibinayad ng matanda. Binigyan niya si Edsel ng isang bagay na korting bulaklak na may 5 talulot. Mukha itong natuyong kahoy at maliit lamang na parang barya. Nagreklamo naman ang bata pero may paggalang pa din. Ngumiti ang matanda at sinabing mas mahalaga pa sa barya ang bagay na yon. Ayon pa sa matandang si Simon, ang kanyang ibinigay ay isang mutya na kung tawagin ay Gumamela Celis. Ito ay nagdudulot ng swerte sa kabuhayan, nagbibigay proteksyon din sa masasamang tangka, nagpapalubag loob sa taong may galit sa may tangan at higit sa lahat, mabisang proteksyon laban sa mga aswang. Natulala na lamang si Edsel habang nagsasalita itong si Simon. Para kasing nahipnotismo ang bata at wala na siyang magawa kundi ang makinig sa matandang yon. Bumalik naman ang kanyang wisyo, ngunit nasa malayo na ang matanda. Isang buntong hininga na lamang ang nagawa ng bata at sa di kalayuan ay narinig niya na ang boses ng amain. Dali-dali niyang isinilid sa bulsa ang mutya at mabilis na inayos ang mga panindang nagkalat. Wala na siyang balak na sabihin pa dito ang tungkol sa 2 pares ng pansipit. Pakiramdam noon ni Edsel ay nadenggoy siya ng matanda. Pero nakaramdam naman siya ng awa dito. Nang nasa silid na siya ay naalala niya ang mutya ng Celis na nasa kanyang bulsa. Bumangon naman siya at kinuha ang bagay na yon. Maigi niya yung sinipat mula sa ilaw ng lampara na nasa maliit na mesa. Wala naman siyang nakikitang kakaiba dito. Napangiti na lamang siya ng bahagya nang maalala ang kakayahan daw ng mutya. Sa murang edad ay may ideya naman siya sa mga mutya pero kakaiba ang hawak niya dahil hindi ito bato o bakal kung saan iyon ang madalas niyang nakikitang katangian ng isang mutya.
Muli naman niyang ibinalik sa bulsa ang mutya at tuluyan ng natulog. Kinabukasan, araw ng Lunes. Sa labas naman ng paaralan sila pumwesto. Hanggang Biyernes iyon hanggat may pasok. Hindi pa nga sila natapos sa paglatag ng paninda ay dinumog na sila ng mamimili. Karamihan sa mga ito ay mga estudyante sa elementarya na hinto lamang ito nang mag-umpisa na ang mga klase. Habang tuwang-tuwa naman si Pido sa pagbibilang ng benta ay biglang naalala ni Edsel ang mutya. Pasimple niya itong kinapas sa kanyang bulsa pero ayaw niyang maniwala na dahil sa mutya kaya sila nakabenta ng sobrang rami kahit umaga pa lang. Halos katumbas na kasi sa 2 araw ang kinita nila sa mga oras na iyon. Edsel anak, kapag ganito lagi ang benta natin, sa susunod na taon ay pwede ka na mag-aral. Ano kaya ang meron sa araw na ito? Bakit ang lakas ng benta natin? Baka sinuwerte lang po, itay. Di ba po sabi nyo, hindi sa lahat ng panahon ay Pasko. May mga araw na malakas, meron din pong matumal. Oo anak, pero iba talaga ang pakiramdam ko eh. Kakaiba talaga. Napangiti na lamang si Edsel at inayos ang mga nagulong paninda. Habang si Pido naman ay umalis upang bumili ng pansit, pandagdag ulam nila sa baong kanin at itlog. Hindi naman maalis sa bata ang posibilidad na baka gawa ito ng mutya na hawak niya. Lumipas pa ang ilang araw ay nagtuloy-tuloy ang malakas na benta nila. Sa katunayan, hindi sila nagtinda pagdating ng Sabado dahil mag-aangkat ng produkto para sa bagong paninda itong si Pido sa bayan nila. Paubos na rin kasi ang kanilang paninda at paghahanda na rin para sa araw ng linggo. Gayunpaman, sumapit ang ika-1 linggo na tanga ni Edsel ang mutya. Gaya sa inaasahan niya, muling dinagsa ng mamimili ang mag-ama. Hindi na sila halos magkamayaw sa sunod-sunod na mga taong bumibili. Napawi na lang ito nang mag-umpisa na ang misa sa loob ng simbahan. Muling umalis itong si Pido upang bumili ng tinapay. Taas no pa itong naglakad na ikinatuwa naman ni Edsel. Pakanta-kanta pa ang bata habang nag-aayos ng mga paninda hanggang sa nakarinig na lamang siya ng pamilyar na boses. Kumusta ka, iho? Malakas ba ang benta? Kayo po yung... Ang pangalan ko ay Simon, iho. Sabi ko naman sa'yo, mas mahalaga pa ang bagay na yan kaysa barya. Alagaan mo sana ng mabuti ang biyaya na nasa kamay mo, iho. At tatagan mo ang iyong loob. Bigla namang nagbago ang mukha ni Simon sa huling pangungusap na binitawan nito. Kasabay din ang paghawak niya ng mahigpit sa isang kamay ng bata. Ang itsura ni Simon ay nabalot ng pangamba, ngunit may bahid ng pag-asa. Nagtataka man pero hindi uli nakaimik ang bata. Hinayaan niyang maglakad papalayo ang matanda. Bumalik na lamang ang wisyo niya nang may lumapit na ginang at bumili ng pantali. Wala na rin sa paligid ang matanda sa muli niyang pagsipat rito. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy ang magandang benta ng kanilang tindahang di kariton. Pinaayos naman at mas pinaganda pa ni Pido ang kanyang kariton upang mas maging kaaya-aya ito sa mga mamimili. Isang gabi, matapos ang hapunan ay tumabi si Pido sa anak at ipinakita nito ang alkansya na gawa naman sa kawayan. Ayon pa sa matanda, doon niya nilalagay ang ipon para sa pag-aaral ni Edsel sa susunod na taon. Halos maiyak naman sa tuwa ang batang yon dahil sa pagsusumikap ng kanyang amain na mapag-aral siya nito. At dahil naman sa galak ay hindi dinalaw ng antok si Edsel. Nagpasya siya na magpaiwan muna sa balkonahe at magbibilang daw siya ng mga bituin sa langit.
Gayunpaman, nakangiti lamang si Edsel habang nakatingala sa kalangitan. Nabuo sa isipan niya ang eksenang muli siyang papasok sa paaralan. Huli niya itong nagawa noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. Isang hapon nun ay nagpaalam siya sa kanyang amain upang pumunta sa sementeryo. Dadalawin ni Edsel ang puntod ng kanyang pamilya. May dala siyang mga kandila at magagandang bulaklak. Natutuwa naman ang bata na ikwinento sa mga ito ang pagbabalik niya sa pag-aaral. At bago naman umalis ay nag-alay siya ng dasal sa mga ito. Habang papalis na siya sa lugar ay nasipat niya si Mang Simon. Tahimik itong nakatayo sa tapat sa isang puntod. Nilapitan naman ito ng bata at binati. Mang Simon, ikaw pala. Magandang hapon po. Kaano-ano niyo po ba ang nakalibing dyan? Siya ang aking anak iyo, si Susan. Aba, teka. Yan po ba ang pansipit na binili niyo po sa akin? Ibig sabihin, nakikiramay po ako, Mang Simon. Ayos lang yon, iyo. Ngayon kasi ang kaarawan niya at madalas ko siyang nareregaluhan. Ikaw, sino ba ang dinadalaw mo dito? Mga magulang at kapatid ko po, Mang Simon. Ulilang lubos na po kasi ako. Nalason po kasi sila kaya hayon. Kung di niyo po mamasamain, ano po bang nangyari kay Susan? Hindi mo gugustuhin na malaman ang dahilan, iyo. Hindi ordinaryo ang pagkamatay niya. Ito ay sinadya ng isang nilalang na hanggang ngayon ay patuloy na umiiral sa mundo. Hindi man lubos na naiintindihan, hindi na lamang nag-usisa pa si Edsel hanggang sa may inabot na lumang tela ang matanda. Naninilaw na ito at nakatupi. Wika ng matanda. Bubuksan lang daw ito ni Edsel kapag nakauwi na siya at nasa tahimik na lugar. Ang telang yon ay naglalaman ng mga dasal para sa mutya ng selis. Natulala na naman si Edsel at hindi nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa matanda at sa kanyang pagkurap ay wala na ito sa kanyang harapan. Nasa mga kamay niya na ang tela. Nagpalinga-linga muna siya bago kumaripas ng takbo. Pagdating niya naman sa kalsada ay tiyempong nakita niya ang amain na tulak-tulak ang kariton. Pauwi na pala ito at sumabay na lang si Edsel. Nang kamustahin siya nito tungkol sa pagdalaw sa sementeryo, ay ipinakita niya sa amain na masaya at ayos lang siya. Pero sa murang kaisipan ay nariyan ang presensya ni Simon at ang mutya ng selis. Nang sumapit ang gabi, tahimik na ang paligid. Nasa kwarto na si Edsel at dito niya na inilabas ang tela. Dahan-dahan niya itong binuklat at tumambad sa kanya ang mga nakasulat, subalit hindi niya alam kung anong lengguwahe yon. Nakaayos naman ang mga ito. Sa itaas ay nakasulat sa wikang Waray at ang una ay dasal para sa negosyo. Ang pangalawa ay dasal naman para sa proteksyon. At ang pangatlo ay ang dasal sa pagiging matatag at ang pinakauli na pang-apat na ikinagulat niya ay isang dasal para sa digmaan. Lumipas ang ilang buwan ay hindi na muling nasilayan ni Edsel itong si Mang Simon. Marami pa sana siyang itatanong dito, subalit nakabisado naman niya ang mga dasal na nasa tela. Alam niya na para iyon sa mutya. Nagpatuloy din ang pag-asenso nila at naging dalawa na ang kanilang kariton at nasa magkabila ang pwesto na sila. Laking tuwa ni Edsel dahil sa maayos na kita at magandang buhay ang naibibigay ng mutya sa kanila. Ngunit nanatili lamang tong lihim para kay Pido. Hindi kasi alam ni Edsel kung papaano niya ito ipapaalam sa ama, kaya hinayaan na lamang niya ang sitwasyon. Maganda naman ang idinulot nito sa kanilang dalawa.
Hanggang sa isang araw, nagulantang na lamang ang buong baryo sa balitang may kumain daw sa bangkay ni Aling Puring. Si Aling Puring ay kakalibing lang dahil namatay sa isang sakit. Matapos ang ilang araw ay bumalik ang pamilya niya sa puntod upang isemento na ito. Ngunit nang kanilang hukayin at buhatin ang kabaong, napansin nila na napakagaan nito at nang buksan ay tumambad sa kanila. Ang halos buto na lang ang natira. Napaka-imposible na maging buto agad ang bangkay, nakakalibing lang at hindi naman itsurang naagnas. Animoy may lumapa dito na mabagsik na isang nilalang. Umalat ang usapin tungkol sa aswang na kung tawagin ay balbal. Naitanong naman ni Edsel sa amain kung ano nga ba ang balbal. Ayon naman kay Pido, ang balbal ay isang uri ng aswang na mas pinipili na kumain ng bangkay kaysa buhay. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng takot sa mga tao at nagkaroon ng aktibidad sa paglalagay ng pangontra, lalo na pagsasapit ang gabi. Isang gabi noon, muling binuklat ni Edsel ang tela. Nakasentro ang kanyang mga mata sa ika-4 na dasal. Naisip niya, hindi iyon itatala doon kung wala itong silbi. Ibig sabihin na ang mutya ng selis ay pwede ring gamitin na panlaban. Subalit nang maisip niya na ang sarili na humarap sa aswang ay kinikilabutan siya ng gusto. Kaya naman agad niyang iniligpit ang tela. Nasa iilang salita lang naman ang mga dasal, kaya lahat ng ito ay kabisado na ng bata. Ang lahat ng yon ay inuusal niya sa araw-araw, maliban sa pang-4. Kinabukasan, habang abala sa pag-aayos ng paninda, ay biglang may nagsalita na labis ikinagulat pa ni Edsel. Dito bumulaga sa kanya itong si Mang Simon. Mang Simon, kayo po pala. Bakit ngayon lang? Bumalik na siya, iho. Bumalik na siya. Ang nilalang na pumaslang kay Susan. Kalahating dekada din ang lumipas. At ngayon, muli siyang nagbalik. Sino po ba ang tinutukoy niyo, Mang Simon? At sino po ang pumaslang kay Susan? Ang balbal. Pero hindi siya ordinaryong balbal, iho. Dahil isa itong gabunan na may lahing balbal. Gabunan? Ano po yun? Ang gabunan ay isang malakas at makapangyarihang aswang. Dahil sa magkahalong lahi nito, hindi lang bangkay ang binibiktima, kundi pati rin ang mga buhay. Kaya mag-ingat kayo. Dagdag pa ni Simon na masyado na siyang matanda upang humarap sa aswang na yon. Kaya naman ipinagkaloob niya kay Edsel ang mutya bilang kapalit niya. Nagulat ng gusto si Edsel dahil napakabigat ng iniatas sa kanya ni Simon. Tumanggi naman siya at nais ibalik sa matanda ang mutya, subalit nagmakaawa ng gusto itong si Simon. Tiniyak naman niya kay Edsel na mabibigyan siya ng proteksyon ng mutya. Nag-aagaw naman sa sarili niya ang awa at takot. Pero wala na siyang magagawa. Nasa mga kamay niya na ang mutya ng selis. Dito mabilis umalis itong si Simon at palingon-lingon ito kay Edsel habang lumalayo. Nakatitig lang naman si Edsel sa lumalayong matanda. Nagtataka at walang ideya sa mga gagawin. Habang nasa bahay na ang mag-ama, tahimik lang noon si Edsel na nagsasalansan ng mga paninda para naman sa kinabukasan. Si Pido naman ay walang tigil sa pagkwento habang nagluluto sa kusina. Hindi na halos naiintindihan ni Edsel ang pinagsasabi ng amain dahil sa magulong isipan. Napatingin siya sa labas ng bahay. Wala siyang makita kundi kadiliman, bagay na nagbibigay sa kanya ng takot. Natanong niya pa sa kanyang sarili, papaano niya haharapin ang aswang kung sa dilim pa lang ay natatakot na ito.
Lumipas pa ang ilang araw. Sa labas ng paaralan, nakapwesto si Edsel. Sa kabilang bahagi naman ay ang kanyang amain na nakaidlip na habang nakaupo. May napansin si Edsel na isang lalaki. Pumasok ito sa bakuran ng paaralan. Tahimik na sa mga oras na yon dahil nasa kalagitnaan na ng klase. Sinundan niya ito ng tingin. Literal na naglakad ang lalaki at bahagyang sumisilip sa bintana ng bawat silid. Hindi rin maiwasan na mapatigil sa pagtuturo ang iilang guro at may lumabas pa ng silid upang masilayan ang lalaki. Tila ba kakaiba ang kilos nito? Naanimoy may tinatanda ang kabataan. Ilang minuto pa ay lumabas na ito ng paaralan. Nang alukin naman ito ni Edsel ng paninda, ay tumitig lang ng gusto ang lalaking yon sa kanya. Mga titig na tila kinikilatis ang buong katauhan ng bata. Tumitig rin naman si Edsel at pansin niya ang malalim na mga mata nito at sa isang iglap, ang mga mata ng lalaki ay naging purong itim. Nagulat si Edsel at napabaling ang tingin sa lupa. Sa pagbalik niya ng tingin sa lalaki ay tumalikod na ito at tuluyan ang naglakad papalayo. Kinagabihan, sa mismong araw na yon, mahimbing na ang tulog ni Edsel. Nakaugalian niya na kasi na mag-iwan ng nakasinding lampara sa maliit na mesa katabi ng kanyang kama. Unti-unti siyang nagising at nakarinig ng mahinang pag-atungal. Para bang tunog ng isang inihingal na tao. Marahan naman siyang bumangon at pinakiramdaman ng gusto ang kapaligiran. Bumaba naman siya ng kama at sinubukang sumilip sa may siwang. Laking gulat niya nang makita ang isang lalaki na nakatayo sa may damuhan. Hindi ito kumikilos pero kitang-kita niya ang paggalaw ng mga balikat nito, tanda ng malalalim na paghinga. Maya-maya pa ay biglang tumakbo ang lalaki at tuluyang binangga ang kanilang bahay. Labis na nagulat si Edsel at napasalampak pa siya sa may sahig dahil sa paulit-ulit na kalabog ay nagising na rin itong si Pido. Sumisigaw naman itong si Pido at pinagmumura ang gumagawa ng ingay. Lumabas ng silid ang matanda at sinindihan ang mga lampara bago naman kinuha ang isang itak. Nang marinig ni Edsel ang paghugot ng sandata ay saka pa lamang siya lumabas ng silid at pinigilan ang amain. Ayon sa kanya, hindi tao ang nasa labas ng bahay nila, kundi isang aswang. Nanlaki naman ang mga mata ni Pido, pero imbis na matakot ay mas naging agresibo pa ito, kung saan bumabangga ang nilalang ay doon din itinarak ni Pido ang itak. Paulit-ulit iyon hanggang sa halos malibot na ang buong bahay nila. Hindi naman nagpatinag ang matanda habang si Edsel ay nag-uusal na ng dasal pamproteksyon. Sa tuwing natatapos siya ng pag-uusal, ay napapansin niya na tila lumalayo ang aswang pero bumabalik pa rin ito at patuloy na sinisira ang dingding ng kanilang bahay. Bagamat napakatapang ni Pido ngunit lumusot ang kamay ng aswang sa dingding at nahawakan ang kamay ng matanda. Mabilis itong hinila ng aswang dahilan upang dumikit ang muka ng matanda sa dingding. Nagpupumiglas naman ito ngunit sadyang napakalakas ng aswang. Nanginginig na itong si Edsel hanggang sa tila kusang kumilos ang kanyang katawan at pinulot ang itak sa may sahig at walang patid na tinaga ang balikat ng aswang. Nakawala na si Pido at akmang susugod pero pinigilan na siya ni Edsel dahil sa mga sandaling yon may kakaiba ng nararamdaman ang batang 13 anyos pa lamang. Batid din ni Pido na parang ibang tao ang anak. Marahang humakbang pa atras ang matanda habang ang aswang ay pilit na pumapasok sa loob ng bahay. Ngunit tila may hindi makita na harang ang namamagitan dito.
Tumigil naman ang aswang at nagtagpo ang mga tingin nila ni Edsel. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa'yo bata. Mukhang inosente ito. Ano ba ang pinabalak mo? Sino ka? At ano ang kailangan mo sa amin? Ngumisi ang aswang at marahan itong naglakad. Humakbang na rin si Edsel sa direksyon na pinuntahan ng aswang. Bali na sa gilid ng bahay ang aswang, patungo sa entradang pinto. Ang anyo nito ay may mahaba at maputing buhok. May 2 sungay, nakakurba ng bahagya ang katawan at ang tuhod ay nakabaliktad. Napakaitim din ang balat nito at meron itong dila na may hahalin tulad mo sa ahas. Edsel anak, ano ang gagawin mo? Delikado ang nilalang na yan. Dito ka na lang, huwag ka nang lumabas. Kayo po ang huwag lumabas, itay. Kakayanin ko ang isang ito. Napalunok na lamang si Pido sa narinig mula sa anak. Nagtataka man pero nagpaundaya na lamang siya sa boses ng anak na tila may otoridad. Samantala, pinihit na ni Edsel ng dahan-dahan ang kanilang tarangkahan. Ramdam niya na nasa harapan na ng bahay ang aswang. Sa dahang-dahang pagbubukas ng pinto ay unti-unti ding nabuo ang imahe ng gabunang balbal na nakatayo sa kanilang bakuran. Nakangisi at handang kumain ng buhay. Sa kabilang banda, hindi man tiyak ni Edsel na ito nga ang tinutukoy ni Mang Simon, pero sigurado siya na walang gagawing mabuti ang nilalang na ito. Humakbang na ang bata papalabas ng bahay. Ang kanang kamay niya ay nasa loob ng bulsa, hawak ang mutya ng selis. Nagsimulang usalin ni Edsel ang dasal pamproteksyon. Medyo pumilipit ang itsura ng aswang sa mga narinig na usal at bahagyang humakbang ito paatras. Subalit hinawakan naman ng gabunan ang anting-anting sa kanyang dibdib na tila nagpawala ng bisa sa usal ni Edsel. Muling napangisi ang nilalang at humakbang na papalapit kay Edsel. Sa isang iglap ay mabilis na sumunggab ang aswang, ngunit mabilis din na itinapat ni Edsel ang nakabukang kamay sa kalaban at naglabas ito ng enerhiya, dahilan upang tumilapon ng ilang metro ang gabunan. Tila nagulat ito sa kakayahan ng bata. Bumangon ang aswang at tumiti kay Edsel na may nanlilisik na mga mata. Muling nag-usal si Edsel ng pamproteksyon at nilabanan ulit ito ng gabunan. Naging kampante ang aswang dahil wala ng epekto ang usal ng bata, kaya tumakbo ito at buong lakas na sumugod sa kanya. Ngunit biglang nagbago ang usal ni Edsel. Sa unang pagkakataon ay ginamit niya ang usal ng panlaban. Bago pa man makalapit ang aswang na yon, ay namilipit ito sa tindi ng pananakit ng sikmura. Kasunod nito ay ang pagtaas ng 2 kamay hanggang sa napadapa na sa lupa ang aswang. Patuloy lang sa pag-usal si Edsel hanggang sa inilabas niya na ang mutya ng selis. Dito na umangil ng gusto ang aswang at halatang nasakta ng labis. Bahagyang umilaw ang mutya at may liwanag na lumitaw sa mga kamay at paa ng aswang na tila nagpako nito sa lupa. Ilang saglit pa ay may anumang enerhiya na nagpatiyaya sa aswang. Nagulat ang gabunan dahil hindi niya napapalagan ang enerhiyang kumokontrol sa kanya. Samantala, si Edsel ay tila napapailalim sa isang nilalang na wala ang takot at nakatutok ng gusto sa kalaban. Lahat ng ginagawa ni Edsel ay nagmula sa boses na nag-uutos sa kanya. Sa makatuwid, wala sa sariling wisyo ang bata. Bagamat ganoon ang sitwasyon ng bata, ay dahan-dahan nang natatalo ang gabunan. Lumapit pa si Edsel sa nakaigang kalaban na tila nakapako sa lupa at wala nang nagawa kundi ang sumigaw. At sa huling usal ng panlaban ay inilagay ni Edsel ang mutya sa noo ng aswang at dito na umangil ng napakalakas ang gabunan at sa unti-unti
ay naging abo ang katawan nito at tuluyang naging alikabok. Sa paglaho ng kalaban ay natumba naman si Edsel at nawala ng malay. Dali-daling sumugod si Pido at pilit inakay ang anak. Sa pagdilat ng mga mata ni Edsel ay maliwanag na ang paligid. Napagtanto niya na nasa loob pala siya ng kanyang kwarto. Sa kanyang pagbangon ay ramdam pa niya ang pananakit ng ulo at katawan. Pinilit niyang tumayo at sa paglabas ng silid ay may narinig siyang dalawang matandang nag-uusap. Malabo pero pamilyar para sa kanya ang mga boses na yon. O anak, gising ka na pala. Siya nga pala, may bisita ka. Kumusta ka na, iyo? Balita ko, natalo mo na ang aswang kagabi. Po, natalo ko? Akala ko po, panaginip ng ang lahat. Pero Anong panaginip, anak? Saksing buhay ako sa buong pangyayari. Diyan mismo naagnas ang katawan ng aswang na yon nang dahil sa'yo. Hindi ko alam na may tinatago ka palang mutya, anak. pasensya na po itay kung hindi ko po agad nasabi sa'yo. Huwag kang magalala, anak. Hindi naman ako magagalit. Basta ba ay para sa kabutihan nito. At isa pa, huwag ka na magpaliwanag dahil sinabi sa akin lahat ni Simon. Humihingi ako ng paumanin sa iyo. Ilang taon din akong naganap ng tao upang magtangan sa mutya. Sa lakas nito ay hindi na kinaya ng matanda kong katawan. Kaya kinakailangan ko ng mas bata at mas matibay na pangangatawan at lalong-lalo na ang may busilak na puso. Ang napaslang mo kagabi ay ang gabo ng balbal na pumaslang sa anak ko. Maraming salamat sa iyo, Edsel. Ayon pa sa matandang dating antingero, nalagpasan ni Edsel ang pagsubok ng mutya sa kanyang pagkatao. Ang kasunod nito ay siya na mismo ang magdidesisyon sa kanyang mga galaw at hakbang sa pisikal na labanan. Dahil sa murang edad ni Edsel, ay nanatili muna ng ilang taon si Simon sa kanilang baryo upang magabayan siya sa lahat hanggang sa dumating ang huling araw ng matanda at sa panahong yon ay biyasa na si Edsel kung papaano gamitin ang mutya. Lumisan man ang matanda, nag-iwan naman ito kay Edsel ng isang bagay na hanggang sa ngayon ay tangan pa rin niya at minsan ay may isang batang waray na pinagkalooban ng mutya ng Celis kontra sa gabo ng balbal ng Samar. Wakas. Okay, unahan ko na namali ako dun sa unang banggit ko na 17 anyos tong si Edsel. Bali ang totoong edad niya is 13 years old, no? Nasabi rin dun sa bandang dulo. So yun, wala na rin ako masyadong sasabihin. Alam naman natin kung gaano kalakas yung mutya ng Celis, tapos yun nga, gabo ng balbal pa yung kalaban. Kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.